Noong panahon iyon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus at tinangkang suluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang sabi sa ating unang pagbasa na pakinggan, di ba? Ang sabi doon, nagiging isa ang lalaki at ang babae gawa ng kanilang pagmamahalan. At ito rin ang paalala ng ating Panginoong Jesus sa ating mabuting balita. Ang sabi niya, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila ay magsasama ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi sila ay isa na. Ito ang paanyaya sa inyo. Panatiliin ninyo ang inyong kaisahan. Pero paano nga ba natin mapapanatili ang inyong kaisahan? Isang bagay, tularan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, bagamat tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya, ang Diyos ay natiling tapat sa atin. At ito ang susi upang maging manatili ang inyong kaisahan, ang inyong katapatan. Manatili kayong tapat sa isa't isa. Manatili kayong tapat sa mga taong nakakasalamuha at nakakasama. At paghigit sa lahat, maging kayong tapat sa ating Panginoon sa pamagitan ng inyong pagsusumikap na magpakabuti at magpakabanal. Alam ko na alam ninyo na hindi biro ang buhay may asawa. Ang sabi nga ng matatanda, ang buhay may asawa hindi tulad ng kanin mainit na iyong isusubo na kapag ikaw ay napaso ay iyong iluluwa. Alam ko na alam ninyo na ang buhay may asawa ay humarap sa iba't ibang pagsubok ng buhay. May mga problema, may mga pagsubok na dumadating. Pero ang mga bagay na ito hindi dapat maging dahilan upang kayo ay manlabig sa inyong pagsasama. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat maging dahilan upang kayo ay maghiwalay. Bagkus ang mga bagay na ito ay maging daan upang lalo kayo magpursige at magsumikap na papagtibayin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Minamahal kong Gerardo at Marian, sa harap ng Diyos at kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahin ninyo ang bitibag-tipan sa sakramento ng kasal. Marian, sa harap ng Diyos at sa harap ng kanyang sambayanan, tinitipad kitang maging aking may bahay. Sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin. At tanging karunitong na at buhay, ngayon at kailanman. Gerardo, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipad kita maging aking asawa.
sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. Marian, kailan man hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Gerardo, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Marian, kailan man hindi kita pababayaan, inalalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwa sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Gerardo at Marian, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, kayo ay ganap ng mag-asawa. Atin po sila masalubungan ng masigabong palakpakan. Congratulations sa inyo, Gerardo at Marian.